أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga at isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga sisters na nakikinig dyan sa Saudi Arabia at isang magandang hapon at isang mapagpalang hapon naman po sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon dito sa Pilipinas. Alhamdulillah mga sisters in Islam at binigyan na naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon upang dagdagan na naman ng ating paksa patungkol sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam naman natin na dumating na tayo sa panahon ng Medina period at na-discuss na rin po natin mga sisters in Islam kung ano ba ibig sabihin ng hijrah, ang paglipat o paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba, kasama ang kanyang mga pamilya, kasama ang kanyang mga kapatid na mga kamusliman mula Makkah patungo ng Madina. At marami po tayong natalakay. So, ibalik po natin ang ating dating gawain na upang magkaroon tayo ng recap ay magbibigay po tayo ng mga katanungan. So kung meron po tayong mga sisters na handa dyan, maaari po kayong sumagot mga sisters in Islam. Unang-una po, mga sisters in Islam, magbigay ng isang dahilan ng paglipat o paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah patungo ng Madina. Baka meron po kayong naalala dyan, mga sisters in Islam. Meron po tayong mga binanggit na mga dahilan. Sino po ang nakakaalala sa inyo, mga sisters in Islam, mga dahilan ng paghijra, paglipat, paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah patungo ng Madina? Sino po ang nakakaalala sa inyo? Sa mga sisters po natin, baka meron po tayo dyan na gustong sumagot. Pwedeng i-chat nyo po or pwedeng sabihin nyo, walang problema. Okay, so wala po ata nakakaalala or nahihiya ba yung mga sisters natin patungkol dito? Ulitin ko po, magbigay po ng isa, yung si Ma'am, si Sister Celo Amita. Baka meron po kayong sagot patungkol dyan. Ahlan po, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isa po sa dahilan na nag-migrate ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina dahil nagagalit yung mga Quraysh sa kanila at pinaparusahan sila at nais silang patayin. Yes. Isa po sa dahilan kung bakit lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya ang kanyang mga kapatid na mga kamusliman na lumipat ng Madinatul Munawwarah upang ay dahil sa pagpapahirap ng mga kuffar, mga Quraysh o mga musyrikin sa mga kamusliman. Okay, meron pa po tayong isang nagsagot na sisters natin, si Sister Rahida. Gusto siya patayin ng mga Quraysh, mashallah tabarakallah. Isa po yun sa pinakamalaking dahilan kung bakit ninais ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-hijra, lumipat, maglakbay patungo sa Madina dahil nagkaisa ang mga Quraysh, nagplano ang mga Quraysh na patayin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron pa po tayong dalawa. Baka naaalala niyo pa po mga sisters. May chance pa po. Salamat po sa mga nakikooperate, ang mga sisters natin. Okay, ulitin ko yung tanong, magbigay po ng isang dahilan kung bakit naglakbay o lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah patungo ng Madina. Nabanggit na po yung dalawa, yung pagpapahirap ng mga musyrik, mga musyrikin, mga kufar, mga Quraysh sa mga kamusliman. Pangalawa, ang pagplanong pagpatay o pag-utos ng mga Quraysh upang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, pangatlo po, para mabilis po tayo, sa susunod dapat po meron po tayong mga sisters na ibalik po natin yung pagte-take note natin. Pagbalik ko po ng Saudi Arabia, maasikaso ko po ulit, isusulat po ito at ibibigay ko po sa inyo mga admin upang mabasa nyo po ito ng maayos. Pangatlo sa mga dahilan ay kabilang po ito sa mga
ginawang sunna o obligadong bagay na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta upang ipalaganap ang relihiyong Islam. So marami po sa mga nabanggit natin tulad ni Nuh alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, si Musa, si Yusuf, sila ay lumipat, umalis sila sa kanilang mga lugar. Dahil ito ay naging kaugalian na ng mga nabi o mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang iparating ang relihiyong Islam. At pang-apat, nabanggit ko din sa inyo, isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit lumipat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga kapatid na mga kamusliman sa Madina dahil obligado na sa kanila na magpatayo ng tinatawag na Dawla Islamiyya. Ang tinatawag na Dawla Islamiyya ay lugar na ito ay pinamumunuan ng isang Muslim at lugar na kailangan ipatayo na dito ang batas o rules ng ating relihiyong Islam. So yan po ang mga dahilan kung bakit lumipat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at meron pang mga ibang dahilan. So yan po, dapat tandaan po natin yan kasi maaaring dumating po yan sa mga katanungan natin sa susunod na mga quizzes natin. Okay, ngayon naman mga sisters ng Islam, ang ating tatalakay base doon sa naipasa sa akin ng ating mga admin doon sa muhadara o lecture ni Sheikh Subhi. Ngayon, ang ating tatalakay na paano naman nakitungo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kuffar, sa mga Kristiyano, sa mga musyrikin, sa mga Hudyo sa Madina at ganun din sa Makkah. Siyempre, kahit pasabihin natin mga kapatid sa relihiyong Islam na lumipat na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ay nandoon pa rin ang banta ng mga Quraysh. Hindi pa po nawawala yun. Bagkus mas pinaghigpitan pa nila yon. Dahil nga hindi nila nahuli o napatay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun din sa mga kamusliman. Kung gaano kalaki ang galit ng mga leader o mga zuama o Quraysh kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa mga ibang mga kamusliman na lumipat ng Madina. So dapat alam po natin kung ano yung mga nangyaring pakikisalamuha o pakikitungo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taga Madina, sa mga lugar na malapit sa Madina, at syempre doon pa rin sa mga taga Makkah. So mahaba pong discussion yan. Inshallah, i-discuss po natin yan paunti-unti. So yan po ang isa sa mga dapat nating talakayin sa mga oras na ito. Nabanggit ko nga po sa inyo kanina, bago natin pasukin yung mga pakikitungo o pakikisalamuha ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Madina, sa mga taga Madina, ay dapat pa rin nandoon pa rin ang pag-iingat ng propeta at mga kamusliman ng mga mula sa mga banta ng mga Quraysh mula sa Makkah. Magpagayon pa man, kahit sila ay nakalipat na ng Madina at meron na silang kunting tinatawag na grupo o tinatawag na sandatahan para makipaglaban sa mga Quraysh, nag-iingat pa rin sila dahil hindi nila alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. So ngayon, mga kapatid sa relihiyong Islam, isa sa mga nangyari sa loob ng Madina o kaya ang pakikitungo ng mga taga-Madina kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba at mga pamilya, ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, nagkaroon ng seguridad ang pagpapalaganap ng Islam. Okay? Meron silang seguridad. Meron silang tinatawag na seguridad. Nung sila ay nasa Makkah, tandaan po natin yan, nung sila ay nasa Makkah, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun din ang mga sahaba, sila ay nagpapalaganap ng Islam ngunit wala silang seguridad. Hindi nila alam kung sino yung papatay sa kanila, hindi nila alam kung sino yung mangungutya sa kanila, hindi nila alam kung sino yung mga alipusta sa kanila, sino yung magmamaliit sa kanila, hindi nila alam, wala silang seguridad. Ngunit nagpapalaganap pa rin sila ng relihiyong Islam. Ngunit nung sila ay dumating na ng Madina, nakwento po natin kung paano sila sinalubong. Nung sila ay galing ng galing ng Makkah at patungo na sila, papasok na sila ng Madinatul Munawwara, nakwento ko po sa inyo
na lahat ng mga kabahayan, lahat ng mga turukat, so tinatawag na mga daanan sa Madinatul Munawwara ay napuno ng mga tao at nagsilabasan ang lahat ng mga taga-Madina dahil nga narinig na nila kung sino ba si Muhammad. Ngunit hindi nila alam kung hindi pa nila ito nami-meet o hindi pa nila ito nakakasalamuha. Hindi pa nila ito nakikita sa personal. So, gumawa sila ng paraan. Lahat sila, kahit doon sa mga bubong ng kanilang mga bahay, ay inabangan nila, pina-welcome nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. So mga kapatid sa sariling Islam, alhamdulillah, nung sila ay tinanggap ng mga taga-Madina o tinatawag na mga Ansar, okay, nakwento ko din sa inyo kamakailan lamang kung sino ba yung mga Ansar at sino ba yung mga Muhajirin o Muhajirun. Yung mga Muhajirun, ulitin ko po sa inyo, sila yung mga taong lumipat ng Madina mula Makkah at sila ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga Ansar ay yung mga taong sumalubong sa mga taga-Makkah at sila ang mga taga-Madina. Okay, nakwento ko din sa inyo, ang original name ng Madina ay tinatawag na Yathrib. Yathrib. So dapat alam po natin yan mga kapatid sa reading Islam. So yun ang isang pinakamagandang naging pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Madina at ganun din ang mga taga-Madina. Naging maganda ang pakikitungo nila, nagkaroon ng seguridad ang mga Muslim na nagdadakwa, nagpapalaganap ng Islam. So alam naman natin, kapag tayo ay napunta sa lugar na walang seguridad ang relihiyong Islam o walang seguridad ang pagbibigay ng da'wa ay napakahirap. Napakahirap. Lalong-lalo na kung hindi mo kabisado ang lugar. Sa Makkatul Mukarrama, sa Makkah nung panahon na nagpapalaganap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba, si Abu Bakr Siddiq at si Ali at marami pang iba, nagkakaroon sila ng takot kahit pa nandoon ang kanilang mga pamilya o mga angkan. Paano na lang mga kapatid kapag ikaw ay nagdakwa sa lugar na hindi mo kilala o hindi mo alam ang mga tao rito? So ganun din ang nararamdaman ng mga Muslim nung panahon na sila ay lumipat ng Madina. Ngunit dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, nung sila ay nagsimulang magpalaganap ng Islam sa Madina, ay nagkaroon sila ng seguridad sa kanilang mga sarili. Nagkaroon sila ng seguridad sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Pangalawa, nagkaroon sila ng bagong mga kaibigan at bagong mga kapitbahay. Alam naman natin mga kapatid, yung panahon na sila ay tinatawag na yung panahon na sila ay lumipat na ng Madinatul Munawwara, hindi nila alam kung ano yung madadatnan nila doon. Hindi nila alam. Sa Yathrib, hindi nila alam kung sino yung mga tao doon, kung ano yung ugali ng mga taga-Madina. Wala silang alam, mga kapatid sa reading Islam. Ngunit dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan po natin, sila ay nagkaroon ng mga kaibigan, nagkaroon ng iba't ibang mga kasama o mga kapitbahay. At nang dumating din yung mga huling panahon ay marami sa mga taga-Makkah ay nakapag-asawa din sa mga taga-Madina. So ganoon din sa mga taga-Madina. Nagkaroon din sila ng mga pamilya o asawa sa mga taga-Makkah. So yan ay isa sa pinakamagandang pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pakikitungo ng mga taga-Madina kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Mga kapatid sa relihiyong Islam, isa rin sa pinakamalaking problema o kaya ay inshallah matutulungan pa po natin ito dahil ito ay ma-discuss natin sa mga gazawat. Ibig sabihin nun sa mga pakikidigma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam naman natin na nagsimula yung mga digmaan nung panahon na sila ay nasa Madina na. Okay? So, alam niyo ba mga kapatid sa relihiyong Islam, isa sa pinakamalaking naging problema ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abul Habbab, tinatawag na si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kung mayroon mang tinatawag na Abu Jahl o pinaka masamang tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pakikitungo sa Makkatul Mukarrama. Alam naman natin yung kwento. Nakwento po natin yan nung
nung last year patungkol sa Makkah period na ang laging kumukontra o laging gumagawa ng paraan upang masira, upang hindi maituloy ang da'wah ng relihiyong Islam o pagpapalaganap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Jahl. Kung mayroong mang Abu Jahl o kaya tinatawag na isa sa mga leader ng Quraysh na kumukontra sa Islam, kumukontra kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, ay mayroon din sa Madina. So parang palabas lang yan mga kapatid. Kung mayroong bida, mayroon din kontrabida. So sa Madinatul Munawwara, isa din sa pinaka mga leader na laging kumukontra kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang ipinaparating na relihiyong Islam, walang iba kundi si Abul Habbab Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ang anak, siya ay isa sa mga leader ng mga munafiqin. At ang kanyang anak ay si Habbab. Okay? So nung panahon na nagmuslim na si Habbab, ang itinawag sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abdullah. Kaya kung makikita natin, kung pwede nyo i-search to sa Google o sa YouTube, yung history ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Okay? Si Abdullah na anak ni Abdullah, na anak ni Ubay, na anak ni Salul. Isa yan sa pinakamagandang kwento ng mga sahaba. Kung inyong papakinggan, napakaganda nito. Ngunit, alam niyo ba mga kapatid, bago pa siya magmuslim, ang kanyang ama ay isa sa pinakamalaking problema ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga kamusliman sa Madina. Dahil isa siya sa mga leader, mga pinuno, mga leader. Siya si Habbab. Nung hindi pa nagmumuslim, ang tawag nila dito ay si Abul Habbab. Pero nung nagmuslim ng kanyang anak, ang itinawag nila dito ay si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Okay? Siya, alam niyo ba, isa sa mga kwento niya, mga kapatid, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Siya ang leader ng mga munafik sa Ghazwat Khandaq. Isa siya sa mga munafik nung panahon na nagkaroon ng gazwa o pakikidigma sa Ghazwat Khandaq na gumawa ng paraan upang masira ang tinatawag na peace order o kaya upang masira ang plano ng mga kamusliman. Okay? Yan ang isang galit niya sa Islam at galit niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun din, siya rin ay isa sa mga leader ng mga munafik na naging dahilan kung bakit tumakbo o umalis ang mga Muslim noong panahon ng Ghazwat Uhud. Naalala niyo sa Madinatul Munawwara, tumawag sa akin si Brother Abdul Hadi, merong ziyara yung mga kapatid nating mga bagong balik Islam sa Madina at makikita nila ang Uhud. At alam nyo ba, nung panahon, alam natin yung kwento na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag na wag kayong, sabi niya sa mga sahaba, wag na wag kayong aalis sa lugar na to. Pero ano yung ginawa ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Ano yung ginawa niya? Nagsalita siya ng mga bagay na inutos daw ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay umalis doon sa kinalalagyan ng mga kamusliman. So ano nangyari? Nagsilayas, umalis, tumakbo yung mga Muslim. Ano nangyari na? Halos mamatay po ang karamihan sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, sister? Ano po yun? Papasok tayo muli doon sa link? Opo, Ustad, kasi may notice na magka-cut po itong Zoom na to. So mga sisters, lipat po tayo sa kabilang link, inshallah. Okay po, okay. Okay, so mga sisters ng Islam, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kung merong sakit ng ulo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah na si Abu Jahl, ganun din sa Madina. Siya rin, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, siya rin ang naging dahilan kung bakit, nakwento ko nasabi ko nga sa inyo kanina, kung bakit nagsilayas o umalis o hindi nila sinunod ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ghazwat Uhud. Siya yung gumawa ng paraan upang masira ang plano ng Propeta. Okay. Siya rin ang gumawa ng kwento kay Aisha radhiyallahu anha. Kung ating alam yung kwento patungkol kay Propeta, kay Aisha radhiyallahu anha, isa sa ating mga ummul mu'minin, ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa riling Islam, alam natin yung panahon na yon na
ginawaan siya ng kwento, isang napakasamang kwento kay Aisha radhiyallahu anha. Inshallah, madidiscuss pa po natin yung mga patungkol dyan. Ngayon, ang focus natin ay yung mga taong gumawa, mga taong nakasalamuha o pakikitungo ng mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid sa sariling Islam, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ulitin ko sa inyo, kung may Abu Jahl, siya ang tinatawag na Abu Jahl ng Madina. Okay, siya ang laging kumukontra kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nabanggit ko nga sa inyo kanina na isa sa kanyang mga anak ay isang tanyag na Ansar o sikat na Ansar na pumasok sa relihiyon Islam, si Habbab, at nung siya nag-Muslim siya si Abdullah, naka-attend siya sa lahat ng mga gazwa. Pati yung gazwa ng Gazwa Badr, naka-attend siya si ang kanyang anak na si Habbab. Imagine nyo, isang leader ng mga munafik, pero ang kanyang anak nung huling panahon ay naging isang Muslim, naging sahaba, kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kabilang din mga sisters in Islam sa mga nangyari o mga pakikitungo o pinakitunguhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is isa ito sa malaking utang na loob niya kung bakit napalaganap ang relihiyong Islam sa Madina, ay ang mga Aus at Khazraj. Ang Aus at Khazraj. Ang Aus at Khazraj ay dalawang pangunahing tribo sa Madina na kilala rin dati bilang Yathrib. Okay? Ang Madina dating Yathrib bago ang pagdating ng Islam. Sila ang mga pangunahing taga-suporta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong panahon na kanyang pagdating sa Madina. Tandaan natin yan. Ang Aus at Khazraj ay kabilang yan sa pinakasikat, pinakamalaking mga tribo o pamilya sa Madina. Alhamdulillah, sila ang unang sumuporta sa pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba. Kaya nung panahon na sila ay papasok na ng Madina, hindi po natatakot ang propeta, hindi rin natatakot ang mga kasamahan ng propeta. Bakit? Dahil alam nila na ang tribong Aus at Khazraj ay kabilang ito sa malalaking mga tribo at sila ang sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ang Aus, ang tribong ito ay kilala sa kanilang lakas at tapang. Sila ay bahagi ng pangunahing tribo sa Madina at naging mahalagang bahagi ng magaang komunidad ng mga Muslim. Okay? Bakit kaya naging isa sila sa naging dahilan kung bakit naging magaan ang komunidad ng mga Muslim? Dahil isa sa mga kwento, mga kapatid, dahil sa laki ng kanilang tribo, laki ng kanilang pamilya, mga kapatid sa relihiyong Islam, sila rin ay mga ngalakal, mga negosyante. So kung ano man yung mga dapat nilang itulong sa mga kapwa nilang mga kamusliman, ay itinulong nila ito. Kaya naging maganda ang komunidad ng mga Muslim sa Madina, at kabilang dito ang pagtulong ng tribong Aus. Ang Khazraj naman ay isa pang pangunahing tribo sa Madina na may mga rivalidad na tribo. Minsan nagkakaroon sila ng mga, hindi natin maiwasan yan, minsan mayroong hidwaan ng mga tribo. Ngunit ang tinatawag na Khazraj ay katulad din ng Aus na tinanggap din nila ang Islam. Tinanggap din nila ang relihiyong Islam. Tinanggap din nila ang mga muhajirun. Tinanggap din nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naging mahalagang bahagi ng pagbuo ng estado ng mga Muslim. Dahil karamihan po sa mga Khazraj ay matatapang. Ang kanilang mga angkan ay handa sa pakikidigma. So alam naman natin na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumipat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo ng Madina, dahil sa ninanais niyang gumawa ng Dawla Islamiyya o tinatawag na komunidad ng Musliman na ang isa sa batas dito ay ang relihiyong Islam. So napakalaking ambag ng pamilya o angkan ng Khazraj at angkan ng Aus. Ang pagkakaisa ng mga tribong ito sa ilalim ng Islam ay nagbigay daan sa pagbuo ng matibay na komunidad ng mga Muslim. So kung ating iisipin, mga kapatid, halimbawa dito sa ating lugar, kung tayo sa Pilipinas, kung lahat ng mga tribo, halimbawa, magbigay tayo ng sample, huwag na tayong lumayo. Halimbawa sa Mindanao, alam naman po natin, ito naririnig po ito ng mga ating mga kapatid, ng mga kamusliman. Halimbawa sa Mindanao, kung lahat ng tribong mga Muslim ay nagkaisa
upang isabatas ang relihiyong Islam, upang pumili na isang liderato para sa mga kamusliman. Kung meron mang mga problema ay doon pupunta. Halimbawa, lahat ng mga tribo ng Maguindanao, tribo ng Maranao, tribo ng Yakan, tribo ng Sama, tribo ng Tausug, tribo ng Kagan, lahat ng mga Muslim tribes. Halimbawa, nagkaisa sila at nagkaroon ng isang leader. Mga kapatid sa relihiyong Islam, mas uunlad pa po ang ating relihiyong Islam dito sa Pilipinas. Dahil ito ay isa sa mga nangyaring kwento sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga dahilan kung bakit lumaganap ang Islam, okay, tandaan po natin kung bakit lumaganap ang Islam sa Madina at lumaganap ang Islam sa mga kalapit na mga lugar ng Madinatul Munawwarah dahil ito sa pagkakaisa ng mga tribo sa Madina. Okay? So kung iisipin natin mga kapatid sa relihiyong Islam, dapat sana po ay magkaisa din ang lahat ng mga tribo o mga kamusliman dito sa Pilipinas. Mga kapatid sa relihiyong Islam, meron pang ibang mga tribes na may mga ito, ang problema lang dito kasi hindi lahat pumasok sa Islam, pero meron din sa kanila na pumasok sa Islam. Parang nahati sila. Kabilang din sa mga tribes o mga tribo o mga angkan na meron ding mga pumasok na mga kamusliman ay ang tinatawag na Banu Qunayqa. Ang angkan ng Qunayqa, isang tribo ng mga Hudyo na nanirahan sa Madina bago ang pagdating ng Islam. Sila ay isa sa mga 3 pangunahing tribo ng Hudyo sa lugar. Okay? Kaya nabanggit ko sa inyo kanina, hindi po lahat ng tribo ay sumang-ayon sa Islam. Hindi po lahat ng tribo sa Madina ay tinanggap nila. Tinanggap nila ang Islam. Tinanggap nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi porket lahat ng mga karamihan sa mga tribo ay tumulong sa pagdating ng propeta, pagdating ng mga sahaba, ay lahat na po sila ay sumama. Hindi po. Meron din pong mga ibang tribo na kumbaga sa atin, kinamumuhian nila ang daladalang risala o daladalang da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung mga pagdating ng mga huling panahon, meron ding ilan sa kanila ay pumasok ng relihiyong Islam. So ang Banu Qunayqa, isa ito sa mga tribo ng Hudyo na nanirahan sa Madina bago pa dumating ang Islam sa kanila. Sila ay isa sa mga 3 pangunahing tribo ng mga Hudyo sa lugar. Okay, tandaan po natin ang angkan ng Qunayqa. Okay, pangalawa, Banu Nadir o angkan ng Nadir. Isa pang tribo ng mga Hudyo na nanirahan sa Madina na mayroon ding makabuluhang papel sa mga kaganapan sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami po yan. Maraming mga kwento patungkol dyan sa Banu Nadir o angkan ng Nadir. Meron din sa kanila ilang mga tao na pumasok sa relihiyong Islam. Pero karamihan din sa kanila hindi pumasok. Lalo naman po natin mga kapatid na pagdating sa Kristiyano at pagdating sa mga Hudyo ay nabanggit na po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Walan tardaan kal Yahudu, walan Nasara. Yan ang pagkabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ako nagkakamali, hindi po kailanman magiging payapa o kaya magiging magandang pakikitungo sa ating ng mga Hudyo at mga Kristiyano. So bilang isang Muslim, kahit po tayo ay nakikipagkaibigan sa kanila, nakikisalamuha sa kanila, obligado pa rin sa atin ang pag-iingat natin. So ang Banu Nadir ay kabilang din iyan sa 3 tribo ng mga Hudyo na hindi nila 100% pina-welcome si propeta at ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat alam po natin yan, mamaya babanggitong kulit at dapat isulat nyo para at least meron kayong take note. Panglima, ang Banu Qurayza. Ang Banu Qurayza ay huling tribo ng mga Hudyo sa Madina na nakilala sa kanilang tunggalian sa mga Muslim sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Banu Qurayza, ito ay isa sa mga tribo na nakadigmaan ng mga Musliman nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinasabi ko nga po sa inyo, unti-unti po nating papasukin ng history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdating sa Madina. Dahil kung bibiglayin po natin, ay maaaring hindi po natin ito maiintindihan. So ulitin ko po sa inyo,
mayroon pong 5 tribo, malalaking tribo, marami pa po. Ngunit yung mga sikat at saka yung malalaking tribo, yung mga tribo na may kakayahan sa Madina ay 5. Yung 2 tribo, ang Aus at Khazraj, sila yung mga tribo na sumuporta ng 100% kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Yung 3 tribo naman, mga kapatid, 3 angkan, ay merong iilan na pumasok. Pero karamihan sa kanila ay hindi nila iniwan ang kanilang kinagisnan. At ito ang Banu Qunayqa, ang Banu Nadir, Banu Qurayza, tinatawag na angkan ng Qunayqa, angkan ng Nadir, at angkan ng Qurayza. So dapat tandaan po natin ang mga sisters ng Islam at dapat po alam natin ang mga kwento patungkol sa kanila. Okay. Mga kapatid sa sariling Islam, ang 3 mga tribo na ito ay merong interaction o kaya merong mga mayroong mga plano o mga galaw ang mga tribo ito na merong malaking epekto sa kasaysayan ng Islam sa Madina. Alam natin yan. Kasi alam natin, darating tayo sa mga time na magkakaroon na ng mga pakikidigmaan. So isa po sila sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking hidwaan o mga tinatawag na mga digmaan ng panahon ng propeta sa Madina. Okay? So isa sila sa naging epekto o kaya naging dahilan kung bakit lumawak ang pakikidigmaan. Nakipagdigma ang mga Muslim sa mga iba't ibang mga relihiyon, lalo-lalo ng mga Hudyo at mga Kristiyano. At isa ang mga dahilan dito, isang naging dahilan dito ang Banu Nadir, Banu Qurayza at Banu Qunayqa. Kainuka o tinatawag na Banu Kainuka. Tandaan po natin yan. Okay? Ngayon naman, mga kapatid sa sariling Islam, ating talakayin din ng maikling talakay yung mga karatig bayan ng Madina. Kasi hindi lang naman halimbawa nung panahon na nagpapalaganap ng Islam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah ay naririnig din ng kanilang mga karatig bayan tulad ng Taif, tulad ng iba. Lahat ng mga malalapit na lugar sa Makkah. Okay? Nabalita din sa Yaman, nabalita din sa maraming lugar. So ganun din sa panahon na dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Siyempre dahil sa mga mangangalakal, dahil sa mga balita, sabi nga natin sa panahon ngayon dahil sa mga marites o kaya sa mga chismis, yung mga karatig bayan ng Madina, yung mga malalapit na lugar ng Madina, ay hindi nila inaasahan yung pagdating ng propeta, hindi nila expect na meron palang huling propeta at hindi rin nila inaasahan na baka dumating yung panahon na sila naman ang puntahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mayroong merong ditong 4, tandaan natin. Marami ito pero meron ditong 4 na sikat na mga pamilya o mga angkan din, mga angkan na malapit sa Madina. Ang mga tribong Juhayna at Muzayna ay mga tribong Arabo na nanirahan sa paligid ng rehiyon ng Madina noong panahon ng pre-Islamic Arab. Okay? Sila yung tinatawag natin na mga iba't ibang mga angkan o mga tribo na malapit sa Madina, na nanirahan din sila malapit sa Madina, ngunit hindi mismo sa loob ng Madina. Ang Juhayna, ang tribong ito ay isa sa mga kilalang tribo ng mga Arab na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Arabian Peninsula sa paligid ng Madina. Sila ay kilala sa kanilang lakas at pagiging bahagi ng mga tribong nomadiko. Okay? Yung mga sabihin na nating mga tribong mga katutubo. Okay? Kung isipin natin, sa panahon natin ngayon, meron pa rin mga katutubo. Kung ating aalamin ng history ng Pilipinas, marami rin mga katutubo sa Pilipinas, mga sisters in Islam. So ganun din sa kanila. Sa Madina, alam natin ng Madina, merong mga karatig lugar yan o karatig bayan. So kabilang sa malaki o sikat na tribo ay tinatawag na ang tribo ng Juhayna, at sila ay hindi sila nakipagdigmaan, hindi sila nakipag-away sa mga Muslim, pero hindi nila agad-agad tinanggap ang Islam. Meron din sa kanila ilan tinanggap nila ang relihiyon Islam.
So yan yung mga malalapit o karatig bayan na malapit sa Madina. Kabilang dito ang tinatawag na Muzayna. Ang tribong Muzayna ay isa sa mga tribo ng mga Arabo na nakatira sa kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula. Malapit sa Madina, sila rin ay ang mga nomadiko at kilala sa kanilang buhay sa disyerto. Kung sa atin dito, mga kapatid sa reliyong Islam sa Pilipinas, yung mga katutubo ay naninirahan sa mga bundok, naninirahan sa mga sabihin na natin mga forest o kaya iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, mga malapit sa karagatan. Ang mga tinatawag na Muzayna o tribong Muzayna naman ay mga tribong nakatira sa kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula at sila rin ay malapit sa Madina, ngunit sila naman yung mga katutubong nakatira sa mga disyerto. So meron yan. Kung merong mga kapatiran dyan, mga Muslim na nagtagal sa Saudi Arabia, maaaring yung iba na naabutan nila yung panahon na meron pang mga taong nakatira sa disyerto. Meron pa sa panahon natin ngayon, ngunit karamihan na po sa kanila ay pumunta na po sa malalapit sa mga syudad. So yan ang nangyari ding kwento o mga pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga karatig bayan ng Madina. So meron din tayong mga ibang tinatawag na mga tribo. Ang parehong mga tribo ay mayroong mahalagang papel sa kultura o lipunan ng pre-Islamic Arabia. At may mga koneksyon sa mga kaganapan sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbuo ng maagang komunidad ng Muslim. So kahit papaano, kahit man hindi nila tinanggap agad ang reliyong Islam, mga kapatid, ay naging parte rin sila ng tinatawag na history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at marami ring naging dahilan. Sila rin ay isa sa mga naging dahilan upang maging maganda ang komunidad ng Madina. So meron din dalawa. Kabilang din ito sa mga tribo. Ang tinatawag na tribo ng Ghifar. Ang tribong ito ay isang tribong Arab na nasa kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula. Sila ay kilala sa kanilang pagiging nomadiko at mga koneksyon sa mga pangunahing tribo sa paligid ng Madina. Ang tribong Ghifar ay may papel sa mga kaganapan ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maraming membro nila ay tinanggap nila ang reliyong Islam at pagsuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung isipin natin ang tribong ito, mga kapatid, sinabi ko nga sa inyo nung una, hindi nila alam ang Islam, hindi pa na ipaparating sa kanilang Islam. Ngunit dahil sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung panahon na dumating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, naririnig na nila ang mga kwento patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila rin ay mayroong magandang ambag o magandang naging papel sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din maraming mga marami sa kanilang mga angkan na bigla na lang pumasok sa reliyong Islam at naging taga-suporta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, meron pang isa. Ang angkan ng Aslam. Ang tribong Aslam ay isa sa mga tribo ng Arab na matatagpuan sa kanlurang bahagi din ng Arabian Peninsula, malapit sa rehiyon ng Madina, katulad ng tribong Ghifar. At ang tribong Aslam ay mga nomadiko at naging bahagi ng komunidad ng mga Muslim sa ilalim ng pamumuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun din sila, mga kapatid. Hindi rin nila ito tinanggap agad ang reliyong Islam. Pero nung dumating na ang pagdadao, dumating na sa kanilang risala o message ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila rin ay parehong tribo na tinanggap ang Islam at nagkaroon ng mahalagang papel sa pagbuo ng paglaganap ng ating reliyong Islam o komunidad ng Muslim. At ngayon, tignan natin kung ano ang nangyari sa Madina. Lahat ng mga tao dyan o mga tribo dyan ay mga Muslim. Tandaan po natin, mga kapatid, sa reliyong Islam. Alam niyo ba, mga kapatid, kabilang sa mga unang bagay na ginawa ni Muhammad upang mapagaan ang matagal ng ninaing ng mga tribo ng Madina ay pagpalangkas ng isang dokumento na kilala bilang isang konstitusyon ng Madina. Siyempre, nung wala pang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa paano, meron din silang batas, meron din silang konstitusyon, meron din silang isinasagawang mga tinatawag na rules and regulations sa kanilang lugar. Ngunit marami sa mga angkan na parang nakulong sa rules na yon. Nagtatag ng isang uri ng alyansa o federasyon ang mga sinaunang mga tao noon sa Madina, sa 8 tribo ng Madina at mga Muslim na mga tribo sa Madina.
At nung dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang 8 tribo na ito at ang mga Muslim na dumating mula sa Makkah ay nagkaroon sila ng isang bagong tinutukoy na dokumento ng mga karapatan at tungkulin ng lahat ng mamamayan at ugnayan ng iba't ibang komunidad sa Madina. So kahit pa sa loob ng Madina at sa mga karatig bayan nito, meron din silang rules. Meron din silang mga ugnayan na dapat o kaya mga bagay na hindi nila maaaring gawing basta-basta. Tinukoy ng dokumento ang mga karapatan at tungkulin ng lahat ng mga mamamayan at kabilang ang pagitan ng komunidad ng mga Muslim at iba pang komunidad. Okay? Halimbawa, ang komunidad ng mga Muslim, komunidad ng mga Hudyo, komunidad ng mga Kristiyano. Alam naman natin noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga Hudyo, may mga Jewish, ganun din ang mga Kristiyano, may mga Christians din noong panahon niya. So nagkaroon sila ng batas sa panahon niya na ngayon, hindi pwedeng gawin ng ganito, hindi rin pwedeng gawin ng mga Muslim ang ganito, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano. So isa yan sa isang hakbang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na siya ay pumasok ng Madina dahil nalaman niya na mayroon palang mga batas noon na naisagawa ang kanilang mga sinaunang mga ninuno na hindi nila kumbaga masuway o sabihin na nating batas na taliwas sa kanilang mga kagustuhan o batas na para sila nakakulong. So, pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inayos niya ito. Hindi niya tinanggal ang mga batas pero inayos niya sa pamamaraan ng ating relihiyong Islam. Kabilang ang pagitan ng komunidad ng Muslim at komunidad ng partikular sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano o tinatawag na mga Ahlul Kitab. So dapat mga kapatid sa relihiyong Islam, kung ating titignan, ay meron pa rin tayong pagkikitungo sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Ngunit kailangan pa rin natin mag-ingat. Ang komunidad na tinukoy sa konstitusyon ng Madina o umma ng Madina o mga tao sa Madina ay relihiyosong pananaw na hinubog din ng praktikal na pagsasaalang-alang at lubos na napanatili ang mga legal na anyo ng mga lumang tribong Arabo. Okay, gumawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng batas. Ngunit nandun pa rin yung kanilang mga dating tinatawag na mga sabihin na nating mga kinasanayan o mga bagay na lumang pananaw ng mga Arabo. Importante, hindi ito lumalagpas sa guhit ng ating relihiyong Islam. Ang unang grupo o unang mga tao ng paganong nagbalik loob sa Islam sa Madina ay ang mga angkan ng hindi nakagawa ng kanilang pinuno para sa kanilang sarili. Ngunit nagdusa mula sa mga pinunong pandigma mula sa ibang mga angkan. Alam niyo ba mga kapatid na isa sa mga natuwa sa mga angkan noon, nung pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung mga angkan na hindi sila gumawa ng mga leader sa kanilang angkan. Kasi meron ding mga angkan dati na meron nga silang angkan pero wala silang leader. Pero nung pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, isa ito sa naging daan upang magkaroon sila ng leader at ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid sa relihiyong Islam, iilan lamang yan sa mga pakikitungo o mga nangyari sa Madina sa pagitan ng mga Kristiyano, pagitan ng mga Hudyo, pagitan ng mga taga-Madina o mga Ansar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa susunod inshallah subhanahu wa ta'ala, dahil medyo mahaba po ito, yung pangatlo ay yung paano pa rin yung pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taga-Makkah. Alam naman natin, nakwento ko nga sa inyo kanina, anong panahon na lumipat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan, mga sahaba, ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain sa Madina, nandoon pa rin ang banta, nandoon pa rin ang mga masasakit na mga salita ng mga Quraysh kay Propeta o mga Muslim na lumipat ng Madina. So inshallah, sa susunod po na week, inshallah subhanahu wa ta'ala, dahil mahirap po kung lahat natin bibigayin, baka mamaya hindi nyo po maalala ang mga kwento. So ang napag-isipan ko, inshallah, yung pangatlo naman na mga pakikitungo ng mga taga-Makkah at pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Quraysh ay dapat din natin ma-discuss kahit pa lumipat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madinatul Munawwara. So mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, ay nakadagdag na naman po tayo ng aral o kwento sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah hanggang sa muli, dudugtungan pa po natin ito sa mga kapatiran po natin, mga sisters natin na hindi po nag-atubiling umakyat at nakinig sa ating muhadara. Alhamdulillah, maraming salamat po. At sa mga sisters naman natin na hindi naka-attend, balikan niyo po itong video natin. Dahil inshallah, may mga oras magkakaroon po tayo ng mga quizzes o mga tinatawag na konting pagsusulit sa ating
tinatawag na history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, nagpapasalamat po ako sa mga admin natin na hindi nagsawang mag-remind sa atin. Magpagayon pa man tayo ay busy, may mga gawain tayo. Pero alhamdulillah, nandiyan po sila lagi. Hindi ko na po babanggitin ng inyong mga pangalan dahil ang mismong gagantimpala sa inyo ay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa inyo at inshallah next week po maaaring nasa na po tayo Saudi Arabia at ibibigay ko na po sa inyo yung mga kopya ng ating lectures biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother, and to everyone.